Dito sa mundo ng cryptocurrency, normal lang ang biglaang pagbabago ng presyo. Pero paano kung bumaba si Bitcoin sa presyong $70,000? Ayon po kay Ginoong Arthur Hayes, siya po ang dating CEO ng BitMEX, ito ay isang natural na bahagi ng bull market. Sa kabila ng kasalukuyang presyo na nasa $80,105, nakita nating bumagsak ito sa ilalim ng $77,000 kamakailan lamang. Para po kay Ginong Hayes, ang pagbaba ni Bitcoin sa $70,000 ay hindi dahilan para mataranta. Sa katunayan, ito raw ay isang normal na correction sa panahon ng bull market, isang temporary na paghina bago muling lumakas. Kaya yan, pero ano nga ba ang dahilan nito? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po yung disclaimer natin dito sa ibaba. Ayan po siya, si Ginoong Arthur Hayes. Siya po ang dating CEO ng BitMEX. Ayan. Bakit nga ba sinasabing normal lamang ang pagbagsak ni Bitcoin sa bull market? Ayan, sa isa pong bull market ay madalas po nating nakikita ang malalaking paggalaw ng presyo, kasama na po ang malalaking pagbaba o corrections. Halimbawa ay kung titingnan natin ang kasaysayan ni Bitcoin, hindi po bihira ang pagbaba ng presyo ng mahigit 30% kahit nasa upward trend ito. Ayan, ayon po kay Ginoong Hayes, ang correction na ito ay dahil sa ilang mga economic factors. Kabilang na po ang una, ang stock market performance. Ang Bitcoin ay madalas na sumusunod po sa galaw ng stock market. Yan, lalo na ang S&P 500 at Nasdaq 100. Kapag bumaba po ang index na ito ay posible ring mahila pababa si Bitcoin. Ayan. Pangalawa ay ang financial instability. Kapag may nangyaring malaking economic crisis, tulad po ng pagbagsak ng isang financial institution, maaari po itong magdulot ng panic selling sa crypto market. Ayan, at ang pangatlo ay ang central bank policies. Ayan, kapag nagdesisyon po ang mga central banks tulad ng Federal Reserve or Fed, European Central Bank or ECB, at Bank of Japan or BOJ na magpatupad ng mas maluwag na monetary policies tulad po ng pagbaba ng interest rates, maaari pong magdulot ito ng pagtaas sa presyo ni Bitcoin. Ayan. Ngayon ay ano naman ang mga senyales na posibleng posible pong magkaroon ng mas matinding volatility. Ayan. Ilang beses na pong nagbigay ng babala itong si Ginoong Hayes na maaring bumagsak pa si Bitcoin sa $75,000 o mas mababa pa. Kaya may ilang pong dahilan kung bakit inaasahan niya ito. Ayan. Una ay yung options market activity. May malaking dami po ang Bitcoin options. Ayan, Bitcoin options contracts sa pagitan po ng $70,000 hanggang $75,000. Kapag naabot po ang presyong ito, maaaring mag-trigger po ito ng mas matinding volatility. Pangalawa ay ang technical analysis. Ayan, kung babalik po si Bitcoin sa $78,000 na presyo at hindi ito mag-hold dito, malaki po ang posibilidad na bumagsak ito sa $75,000 o baka mas mababa pa. Ayan, ang pangatlo ay ang macroeconomic factors. Ayan, sa kabila po ng mataas na presyo ng stock market, nakikita ni Ginoong Hayes ang posibleng liquidity crisis o kakulangan ng pera sa financial system na maaari pong magdulot ng pagbagsak ni Bitcoin. Kaya sa madaling salita ay kahit na nasa bull market tayo, hindi ito nangangahulugan na tuloy-tuloy ang pag-akyat ng presyo. May mga sandali na bababa ito at maaring umabot pa nga $70,000 bago muling tumaas. At ayan. Ngayon paano nga ba makakaapekto ito sa economic policies kay Bitcoin? Ayan. Ang isa pang malaking bagay na maaari pong makapekto sa presyo ni Bitcoin ay ang mga policies ng gobyerno. Lalo na kung lalong-lalo na sa bagong administrasyon ngayon ni Pangulong Trump dito sa US. Ayon po kay Ginoong Hayes ay maaaring magkaroon po
ng mga pagbabago sa ekonomiya sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ayan, una po ay ang pagtaas ng money supply. Ayan, kung magpapatupad po ang gobyerno ng US ng mas maluwag na monetary policies at dadagdagan ang supply ng pera, maring humina ang halaga ng US dollar. Kapag nangyari ito ay mas maraming investors ang maaring lumipat kay Bitcoin bilang store of value. Pangalawa ay ang pagbawa po ng government spending. Kapag binawasan ang gastusin ng gobyerno at saka federal jobs, maring humina po ang ekonomiya na magtutulak sa Federal Reserve na babaan ang interest rates. Pangatlo ay ang pagtaas po ng Bitcoin price. Dahil sa mga bagay na ito ay inaasahan po ni Ginong Hayes na maaring umabot si Bitcoin sa $250,000 sa katapusan ng taon at posibleng umabot pa ito sa $1 million bago matapos ang termino ni Pangulong Trump. Bagamat mukhang malayo po ang projection na ito, hindi ito imposible, lalo na kung patuloy na maghanap ang mga tao ng alternative investments sa labas ng traditional na financial system. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang sinabi po ni Ginong Arthur Hayes ay isang paalala na kahit nasa bull market, hindi ibig sabihin na walang price corrections. Ang mahalaga ay huwag pong magpanik at magkaroon po ng tamang strategy depende sa ating investment horizon. Kung short-term trader ka, gumamit ka po ng stop loss para maprotektahan ang iyong puhunan. Kung long-term investor ka naman, huwag kang matakot sa temporary dips at samantalahin ang mga ito bilang buying opportunities. Si Bitcoin ay isa po itong asset na may malaking potensyal sa hinaharap, lalo na kung patuloy na lumalawak ang adoption nito bilang digital gold. Pero tandaan, laging gawin ang ating sariling research, huwag pong sumunod lamang sa hype at tiyakin na kaya mong tiisin ang volatility ng crypto market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.